Nakuha na ngang tumigas nitong aking black na kape kasi hindi ko siya nailagay sa garapon, nakalagay lamang siya sa plastic na kanyang lalagyan. Ganito lamang akong magtempla ng aking kape, basta makulayan lamang yung mainit na tubig tapos lalagyan ko siya ng gatas na powder. Hindi ko na nilalagyan ng asukal kasi nga umiiwas ako sa matatamis. Bali 2 beses akong magkape sa isang araw pero ganito lamang yung aking pinangkakape. At pagkatapos ko ngang magtempla ng aking kape, nagluto na rin ako ng babaunin ng aming anak sa school. Nagprito lamang ako ng 1 pirasong itlog tapos 3 piraso ng saging na saba. Siya lang pala ngayon ang babaunan namin dahil yung akin niyang pamangkin, sinabi ng aking kapatid kahapon na meron daw magbe-birthday sa kanilang mga kaklase kaya hindi na sila pinagbabaon ng lunch kasi nga maghahanda yung kanyang kaklase. At pagkatapos ng ihanda itong mga babaunin ng aming anak, diretso na rin hinatid ni paring Mickey sa school. At pagkabalik nga niya dito sa bahay, kami naman ang kakain at ang ulam nga namin ay nilagang baboy. Kung nagtataka naman kayo bakit hindi nga itong ulam namin na nilagang baboy ang pinabaon ko dun sa aking anak, tira lamang kasi namin itong ulam kagabi. At pagkatapos nga namin kumain ng pananghalian, gumawa naman si paring Nicky ng yelo. Yung mapagbebentahan kasi ng yelo, pangdagdag din namin sa pangbayad namin sa kuryente at kapag minsan, dito rin ako kumukuha ng pangdagdag para sa baon nga ng aming anak. At pagkatapos nga ni paring Nicky gumawa ng yelo at nung pagkatapos naming maligong dalawa, meron na naman kaming pupuntahan ngayong araw. At kung mapapansin nyo nga, napakalamba ngayon ng mga damo dito sa amin kasi nga tag-ulan. Pero kapag tag-init dito sa amin, tuyong-tuyo yan at halos wala nang makain yung mga alaga namin na baka. At bago nga kami pumunta doon sa aming pupuntahan, dumaan muna ako dito sa tindahan malapit to sa school at magpapaprint muna kami. At ang haliang tapat pa naman itong lakad namin kaya sobrang mainit at buti na nga lamang kaunti lamang or walang bumibili dito sa tindahan ngayon kaya mabilis lamang akong natapos. At nandito na nga kami sa aming pupuntahan. At kung natatandaan nyo nga or nanonood kayo ng aming mga video, ilang beses na akong nakapunta dito at sinama ko nga kayo. Dito kasi nag-aaral or nag-aral yung aking pamangkin na si Ate Fiona na galing ng Baler. Kaya nga lamang bumalik siya ulit ng Baler at doon na siya nag-aral ngayong taon. Pero dahil meron nga siyang mga kailangan na papel na kukunin dito, kaya ayan, kami ang nagpunta ni paring Nicky. At ang nangyari nga sa amin ni paring Nicky, nagkandaligaw-ligaw kami dito sa school. Hindi namin mahanap yung registrar office nila. Una nagtanong na kami dun sa guard, tapos habang naglalakad kami, nakapagtanong na rin siguro kami sa mga 3 estudyante. Pero may kagandahang dulot din yung pagkaligaw-ligaw nga namin dito sa school dahil nalibot ko nga halos lahat na itong buong compound ng school at isa lamang ang aking napansin. Sobrang maayos itong kanilang school tapos walang nakakalat kahit isa na papel at plastic. Malinis talaga itong kanilang school. At kinagabihan nga, nandito na ako sa Chicken Inasal at bibilhan ko na lamang yung aming anak ng kanyang pagkain para sa hapunan kasi nga hindi ako makakapagluto ngayong gabi dahil sobrang sakit nga ng aking paa at binti gawa ng kakalakad namin kanina ni paring Nicky dahil nagkandaligaw-ligaw nga kami dun sa school na aming pinuntahan. Pakadali ko pa namang mapagod kapag akyat baba nga sa hagdan. At kung tatanungin nyo naman kami ni paring Nicky kung ano nga ang kakainin namin para sa aming hapunan kasi nga iisang order lamang yung aming binili ay bahala na kaming dalawa mamaya kung ano nga yung makikita namin na uulamin namin sa bahay. Ang mahalaga, meron ng kakainin yung aming anak at bahala na kami ni paring Nicky mamayang dumiskarte sa bahay kung ano yung pwede naming ulamin.